بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ito ang ikalimang araw ng pag-aaral natin, mga brothers and sisters, sa mga aralin sa Aqidah, na kung saan ay tapos na natin tinalakay ang Arkanul Iman, ang 6 na haligi ng iman, at inumpisahan din natin kahapon ang pagtalakay sa mga mukammilat al-iman, yung mga pangunahing pinaniniwalaan sa Aqidah ng Ahli Sunnah wal Jama'a, na sa pamamagitan nito ay magiging ganap ang ating Aqidah at mabilang tayo sa hanay ng Ahlus Sunnah wal Jama'a na nagkaisa silang panghawakan ang Quran at Sunnah, at nagkaisa sila sa pag-unawa nila sa salafu hadhihi al-umma. At kabilang sa natalakay natin ang mas'ala al-iman, ganoon din ang mas'ala sa al-wala'u wal-bara'. Ngayon, bi'idhnillahi ta'ala, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang asal mula sa usul ng Ahli Sunnah wal Jama'a, isa sa pinakamahalagang pinaniniwalaan o mahalagang itinuturo sa Aqidah ng Ahli Sunnah wal Jama'a, at ito ay ang patungkol sa pagkakaisa at pag-iwas mula sa anumang dahilan na maghahantong sa pagkawatak-watak ng umma. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'a, naniniwala sila na wajib sa bawat Muslim ang magkaisa, wajib sa mga Muslimin ang magkaisa ang mga puso nila. Wajib sa bawat Muslim ang sikapin niya ang lalakas ang samahan at kapatiran nila at iwasan nila ang anumang dahilan na sila ay magkawatak-watak. Sinabi ni Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا. Ang isa sa pinaniniwalaan natin, sabi ni Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, na isa siya sa mga ulama ng Ahli Sunnah wal Jama'a, naniniwala tayo, sabi niya, na ang Jama'a, pagkakaisa, ay yun ang tama. Yun ang dapat natin gawin. Yun ang haq, yun ang makatotohanan. Samantalang ang pagkakawatak-watak, ito ay kaligawan, ito ay kasamaan. Kaya nga, mga kapatid Islam, isa sa mga dapat nating tandaan, isa sa dapat na pagsikapan isang Muslim, ang maging instrumento siya ng pagkakaisa ng mga Muslimin. Sikapin ng bawat Muslim, ang bawat isa, na maging instrumento siya ng pagkakaisa, at hindi siya maging instrumento ng pagkakawatak-watak ng mga Muslimin. Dahil isa sa nakakalungkot na bagay sa panahon natin ngayon, ang makakita ka ng isang nagkiklaim na siya ay sumusunod sa katotohanan, subalit isa siya sa nagiging instrumento ng pagkakawatak-watak ng mga Muslimin. May mga tao na nagkiklaim na sila ay nagpo-promote ng haq, nagpo-promote ng advokasya nila ay ang sunnah, advocacy nila ay ang pagsunod sa salaf ng ummah, pero instrumento sila ng pagkawatak-watak ng ummah. Hindi sapat ang maging Ahlus Sunnah ka. Ang required sa iyo, mabilang ka sa Ahlus Sunnah, mabilang ka rin sa Ahlul Jama'a. Mabilang ka sa mga taong nagkakaisa sa pagsunod nila sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, kung minsan, mga tulabul ilm pa yung nangunguna sa pagkakawatak-watak ng umma. Kung minsan, kung sino pa yung may pinag-aralan, yung pa yung instrumento ng pagkawatak-watak ng umma na ito. Kaya nga si Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah, sa kanyang kitab na
al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, sinabi niya, anna al-amira wan nahya idha dhanna annahu sayahduthu mafsadatun li amrihi wa nahyihi akbaru mimma amara bihi wa naha fa innahu la yunkir. Pinagbawal ng mga ulama, kabilang nandun si Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, na kahit yung pag-ingkar mo ng munkar, yung pagbabawal mo ng masama, kung maghahantong ito sa mas malaking mafsada, sa mas malaking kapahamakan, ay mas mainam. Iwanan mo na yung pag-ingkar mo. At isa sa malaking munkar na mangyari, yung magkawatak-watak ang umma na ito. So kailangan na i-preserve natin yung pagkakaisa ng samahan ng mga Muslimin, magkaisa ang mga puso nila, magkaisa ang kapatiran nila. At ganun din, Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, meron siyang nabanggit na isang mahalagang kataga na kung minsan ang tao, paningin niya sa isang bagay ay munkar. Subalit, ang nagiging dahilan ng pag-ingkar niya sa kanyang mga kapatid ay hindi dahil sa yun ay munkar, kung hindi dahil sa tinatawag ni Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullahu ta'ala, al-hawa al-khafi. Yung pagsunod niya sa sariling kagustuhan niya. Bahala na tamaan ng matamaan, bahala na masira ang masira, bahala na magkawatak-watak ang mga Muslimin. Walang pakialam na magkawatak-watak ang mga Muslimin. At ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah hindi sila ganun. Ang salaf ng ummah hindi sila ganun. Binibigyan nila ng malaking konsiderasyon ang pagkakaisa ng ummah na ito. Sabi ni Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, وَقَدْ يَعْرِضُ لِبَعْضِ النُّفُوسِ دَرَجَةً مِنْ دَرَجَاتِ الْهَوَى الْخَفِي. Kung minsan sabi niya, maging sila ng mga nakapag-aral na, kung minsan tinatamaan sila, dumarating sa kanila ang sakit na ito. Yung hindi nakikitang symptoms sa isang tao na nagkukos siya ng maraming pagkawatak-watak ng mga tao. At nung tinalakay ni Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, ano ang dapat na maging ugali ng isang Muslim, binanggit niya na isa sa mahalagang katangian ng isang Muslim ay dapat sa nagtatangan ng din sa isang relihiyosong tao, ang binabalance niya ang dalawang bagay. O nagtatangan siya ng dalawang pag-uugali o dalawang katangian. Number one, dapat nandun sa kanya ang rahmah. Nandun din sa kanya ang ilm. Dapat knowledgeable ka, ganun din at the same time, ugaliin mo ang pagiging mahabagin. Dahil bakit? Dahil once ng isang tao mawala sa kanya ang bagay nito, ang katangian nito, ang sifa na ito, pagiging mahabagin, ang rahmah, dito papasok ang al-intisar ala nafs, ang paghihiganti. Papasok dito ang ghulu, papasok dito yung ilang mga masasamang resulta kapag nawala ang bagay nito sa isang nagbabago ng munkar. Ganon din kapag nawala ang ilm, pinapairal ng tao ang rahma, mananaig dito ang emosyon. Mananaig dito yung nakikita niya ang munkar, wala siyang pakialam. Nakikita niya ang bid'ah, wala rin siyang pakialam. Dahil paningin niya sa mga tao na ito, sabi niya, hayaan na natin sila, magbago rin niya. Nakikita niya ang anak niya, hindi nagsasala, pinapabayaan niya. Nakikita niya ang pamilya niya, hindi naghihijab, pinapabayaan niya. Subalit ang isang Muslim kailangan mabalance niya ang ilm at saka ang rahma. Anong dalil nito? Ang dalil nito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat sa Quran al-Karim sa Suratul Kahf. Noong nagkita si Khidr at si Musa alayhi salam, si Khidr, isa sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya ng kaalaman. Nung sinabi kay Musa na meron pang taong mas magaling sa'yo, merong tao na meron siyang alam na hindi mo alam. Ginawa ni Musa, pinuntahan niya yung tao na yun. Siya si Al-Khidr.
Nung nagkita sila, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَجَدَ عَبْدًا. Nakasalubong ni Musa at nung kasama ni Musa, ang kasama niya dito si Yusha ibn Nun. Nakita ni Musa at nang kasama niya si Al-Khidr. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Natagpuan nila ang isa sa mga alipin namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Nang tao na yun na nakasalubong ni Musa ay merong dalawang katangian. Pinagkaluban namin siya ng rahma. Mula sa amin, ganoon din pinagkaluban namin siya ng kaalaman. At sinabi ni Shaykh al-Islam Taymiyya rahimahullah, lahat ng mga anbiya, ito yung katangian nila. Ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, knowledgeable sila, at the same time, tinitingnan nila ang mga tao ng may habag. Huwag mong tingnan ang mga tao na para kang jazzar, para kang nasa slaughterhouse. Isang nagdadala ng katotohanan, hindi mo kailangan na mag-retaliate sa tao. Hindi mo kailangan na magmura. Hindi mo kailangan na isumpa sila. Hindi mo kailangan na magsalita ng masama. Dahil kung talagang nasa katotohanan ang sayo, ipahayag mo ang sayo sa pamamagitan ng at-turuq ash-shar'iyya, sa pamamagitan ng sang-ayon sa sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala na pamamaraan. So, yan ang dapat na iwasan ng isang Muslim, ang maging dahilan tayo ng pagkawatak-watak ng mga Muslimin. Dahil hindi lahat ng nag-iingkar ng mungkar, kailan nagkakaroon ng ng siraan, ng pagkakawatak-watak ng mga Muslimin? Sa pagsita ng mungkar. Hindi lahat ng nagsisita ng mungkar ay correct yung procedure ng pagsita nila ng mungkar. Dahil kung minsan may mga tao na binabago nila yung masama sa pamamagitan ng mas masamang bagay pa. Gusto nilang ipahayag ang katotohanan, subalit nagre-resulta ito ng mas malaking kapinsalaan. Kagaya ng nangyari sa kagaya ng nangyari sa unang bid'a, sa unang pagkawatak-watak sa umma. Kailan unang nagkawatak-watak ang umma? Nung lumabas ang mga Khawarij. Paglabas ang mga Khawarij, anong sinabi nila? Nag-claim sila na sila ay nasa katotohanan at wala silang ibang gusto, wala silang gustong i-promote kung hindi ang haq. Pinuntahan nila si Ali, sabi nila, bakit mo sabi nila? At bago yun, pinatay nila si Uthman ibn Affan. Pinatay nila isa sa mga khalifa na Rasul sallallahu alaihi wasallam, humalili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naasawa niyang dalawa sa anak niya, na kung saan isa sa kabutihan niya, maging ang malaika nahihiya sa kanya. Fala astahi min rajulin yastahi minhu al-malaika? Hindi ba ako, sabi ng Rasulullah, mahiya sa isang tao na maging ang malaika ay nahihiya sa kanya? Ganun pa man nakayanan ng mga Khawarij na kitilin ang buhay ni Uthman ibn Affan sa ngalan ng pag-ingkar ng mungkar. Pagkatapos ni Uthman, si Ali, isa rin sa biktima nila na gusto rin nilang baguhin ang paningin nila na mungkar na masamang ginawa ni Ali. At sabi nila, bakit mo hinayaan na ang manghukom sa atin ay ang kalalakihan, samantalang la hukma illa lillah. Dapat, sabi nila, ang maghatol lamang sa atin ay ang Quran. Ginawa ni Ali radhiyallahu anhu, kumuha siya ng Quran. Sabi niya, magsalita ka, sabi niya Quran. Sabi nila, innama huwa midadun wa waraq. Paano magsalita yan? Papel lang yan, sabi nila. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, kaya nga sabi niya, nagkuha ko ng dalawang lalaki para, sabi niya, sila ang maghatol sa atin para magkasundo tayo. Kasi nung nakita nila may problema sa pagitan ni Ali at saka ni Muawiyah, ang ginawa nilang dalawa, nagpadala si Muawiyah ng representative na si Amr ibn al-As, ganoon din si Ali nagpadala ng representative na si Abu Musa al-Ash'ari, at silang nag-usap-usap, at yung resulta na napag-usapan nila, yun ang gusto nilang masunod. At yun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabi ni Ali, hindi ba't sabi niya ang Allah, inutusan tayo na kapag mayroong dalawang babae na mahirap ng malutas ang problema nila, ang gagawin nila, ang bawat isa sa kanila ay magpadala ng representative. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kapag nakita ninyo na mahirap nang malutas yung problema ng dalawang mag-asawa, hayaan ninyo na magpadala ng representative ang side ng babae, ganun din magpadala ng representative yung side ng lalaki, at sila yung mag-settle ng problema. Ano sabi ni Ali ang mas mahalaga? Yung isettle natin yung problema ng dalawang mag-asawa o problema ng dalawang taifa, dalawang grupo ng mga Muslimin? Kaya natin to ginawa, sabi niya. Pero tumanggi yung mga Khawarij na yun na sumang-ayon kay Ali. Kaya nung sinabi nila, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, nag-rally sila, nagprotesta sila. Ang sabi ni Ali sa kanila, kalimatu haqqin urida biha batil. Totoo sabi niya sinasabi ninyo, pero sabi niya mali yan. Totoong salita, pero ang gusto ninyo ay isang kamalian, isang batil, isang kasinungalingan. Kaya ito ang iwasan ng isang Muslim, ang mabilang siya sa mga promoter ng hak. Subalit, mabilang din siya sa mga taong mali ang paraan ng pag-promote niya ng hak. O di kaya magiging dahilan siya ng pagkawatak-watak ng umma. Bagkus, sabi ng isa sa mga masyayikh namin, hindi lang ang iwasan natin yung kalimatu haqqin urida biha batil, bagkus iwasan din natin ang haqqun urida biha haqq fi ghairi mawdi'i. Yung mag-promote ka ng katotohanan, na ang hangad mo roon ay katotohanan, pero wala ka sa lugar. Wala ka sa lugar mo para mag-ingkar. Anong halimbawa nito? Yung mag-ingkar ka ng lantaran sa isang taong namumuno sa bayan. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang nasa authority. Pagkatapos ipahiya mo siya. Pagkatapos insultuhin mo siya. Gusto mo siyang pagtawanan ng tao. Hindi ganon ang taong nagtatangan ng tamang akida. Bagkus kung meron kang makitang mungkar, lalo't lalo na sa isang taong kinikilala, sa isang pinuno, puntahan mo siya. Sulatan mo siya. Puntahan mo yung mga taong malalapit sa kanya. Lalo na ngayon sa panahon natin ng social media, madaling magpalabas ng statement. Hindi lahat ay pwedeng magsalita. Hindi lahat ay pwedeng magsita ng masama. May mga taong sabi, huwag tayong matakot. Sabihin natin ang katotohanan, mabangga ang mabangga. La, hindi ganun. Sabihin mong katotohanan, mabangga ang mabangga kung may kaya ka. Kung hindi mag-cause ang pananalita mo ng masama, ang pananalita mo ng hak, ng mas malaking mungkar. Sabihin mong hak, pero tandaan mo, huwag kang mag-cause ng mas malaking mungkar. Anong nangyari sa ibang bansa? Sinata nila ang pinuno nila. Gusto lang nila na babaan yung presyo ng mga bilihin. Yun ang demand nila. Anong resulta ngayon? Nasa evacuation center sila. Nawalan sila ng bahay. Nawalan sila ng... Dati, ang nawala sa kanila, mahal sabi nila ang tinapay. So anong resulta ngayon? Nagkawatak-watak. So tandaan natin ya ikhwa na mahalaga sa mga Muslimin na magkaisa. Mahalaga sa mga Muslimin na malakas ang kapatiran nila. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim kamathal al-jasad al-wahid. Idha ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar." Ang kahalintulad, sabi ng Rasulullah, ng samahan ng mga Muslimin, ng banding nila, ay para silang isang katawan lang. Kapag ang isa ay nakaramdam ng kirot, ng sakit, lahat ng body parts ay nakakaramdam din ng sakit. Sikapin din natin na masunod natin ang mga talata na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Karim na dapat ay magkaisa tayo. Dapat na patatagin natin ang ating kapatiran. Innamal mu'minuna ikhwa. At tandaan natin, kahit pa anong pagkakamali makita mo sa kapatid mo pa rin siya. Lalo't lalo na kung sunni. Ang isa sa mga kasamahan mo na pinanghawakan niyang sunna, kahit pa nagkamali siya, sunni pa rin siya. Hindi mo sabihin na kabilang siya sa mga ahlul bid'ah. Ganon din ang mubtadi', kahit pa may nakita ka sa kanyang tama, mananatili siyang ahlul bid'ah. So panatilihin natin ang kapatiran natin, lalo't lalo na lahat natin nagkakaisa tayo sa pagsunod natin sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paano pinapalakas ng Islam ang
pagkakaisa. Maraming dalil, maraming verses sa Quran Al-Karim ang naghihikayat sa atin na dapat tayo magkaisa. Isa na dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Panghawakan ninyo ang lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa explanation ng mga ulama dito, ang Islam, ang Sunnah, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang din, ang Quranul Karim, lahat ninyo, magkaisa kayo. Jami'an, huwag kayong magkanya-kanya. Wala tafarraqu, huwag din kayong magkawatak-watak. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Once ng mga Muslimin, iisa lang ang reference of knowledge nila. Isa lang pinagkukunan nila ng aqida nila. Lahat nila ang pinagkukunan, ang source ng pinagkukunan nila ng aqida ay Quran at Sunnah lamang. Dito makikita mo pagkakaisa nila. Subalit kung marami silang pinagkukunan ng knowledge, marami silang pinagkukunan ng source ng aqida nila, dito mag-uumpisa ang pagkakawatak-watak nila. Ang Quran Karim, inutusan tayo na wala tayong ibang pagkukunan ng source ng aqida natin kung hindi ang Quran at Sunnah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ano man ang dala sa inyo ng inyong propeta, ay sundin ninyo. Ano man ipinagbawal sa inyo, ay iwasan ninyo. Ganoon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Inutusan tayo na sundin natin Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin sa propeta Muhammad, sundin natin ang mga namumuno sa atin. Dahil once na mayroong isa lang ang nag-aklas, dito mag-umpisa na ang pagkawatak-watak ng umma. So isa yan sa paraan ng paghihikayat ng Islam para magkaisa tayo, ang unified natin ang source ng pagkukunan natin ng ating aqida. Ang Quran at Sunnah at wala nang iba pa. Pangalawa, binigyan tayo ng babala laban sa al-bid'ah. Iwasan natin ito dahil isa ito sa pinakamalaking cause na hindi nagkakaisa ang mga Muslimin, ng pagkawatak-watak ng mga Muslimin. Ang isa, gusto niya ay stick siya sa Sunnah. Ang isa naman, ang gusto niya ay gagawa siya ng sarili niyang version ng pag-ibada. Gagawa siya ng sarili niyang pamamaraan ng pagsamba niya. Ayaw niyang sumunod sa yapak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mag-iimbento siya ng sarili niyang pamamaraan. Ito ang magiging cause ng pagkakawatak-watak natin. Gusto natin magkaisa tayo sa pagsunod natin sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano ang bid'ah? Ang bid'ah ay lahat ng pagsamba sa paraang hindi pinag-utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at lahat ito sa maraming kategori. Ganon din isa sa paraan ng Islam para magkaisa mga Muslimin, binalaan tayo ng Islam laban sa anumang cause ng pagkawatak-watak. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Huwag ninyong sundin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iba't ibang mga daanan. Ang hak isa lang. Di pwede na sabihin mo, lahat na sa katotohanan. Lalo't lalo na pagdating sa masail aqadiyya, pagdating sa aqida, sa usaping aqida, hindi ito tumatanggap ng tinatawag na diversity. Hindi pwede na sabihin mo, lahat ng sekta ay tama. Subalit, sa pagdating sa fiqh, pwede na tanggapin natin ang tinatawag na diversity. Pwede kang, gusto mo maging Hanbali, walang masama. Gusto mo maging Shafi'i, walang masama. Gusto mo maging Maliki, Hanafi, walang masama. Kaya ipinagbawal sa Islam yung magkawatak-watak tayo sa aqida natin. Hindi pwede na magkaiba-iba ang pinaniniwalaan natin. Pero pagdating sa ahkam al-fiqhiyya, walang masama na sundin mo ang anong madrasa al-fiqhiyya ang susundin mo. Walang masama sa ganun. Ganun din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang babala sa atin, na huwag tayong magkawatak-watak, wala takunu kalladhina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ganun din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تكونوا من المشركين. Iwasan ninyo na mabilang kayo sa mga musyrikin. Bakit? Anong ginawa nila? من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Sila yung mga nagkahiwa-hiwalay sila, nagkawatak-watak sila sa kanilang din at nabilang sila sa mga taong nagkawatak-watak. Meron tayong dalawang mahalagang dapat na malaman patungkol sa pinakamalaking cause ng pagkawatak-watak ng mga Muslimin, ang bid'ah.
Ano ang epekto ng bid'ah sa umma? Gaano kapeligro ang bid'ah sa atin? Bakit natin ito dapat na iwasan? Rasul sallallahu alaihi wasallam, binalaan tayo na iwasan natin gumawa ng anumang gawain na hindi sang-ayon sa kanyang pamamaraan ng pagsamba. Number one, ya ikhwa, isa sa dahilan kung bakit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam pinagbawalan tayo na gumawa ng bagay na ito, ang bid'ah, ito ay isang pananalita patungkol sa Allah ng walang kaalaman. Magsalita ka ng sabihin mo na ito ay pagsamba samantalang hindi yung pagsamba, malaking kasalanan yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Huwag ninyong sabihin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga sarili ninyong dila, na ito ay halal, ito ay haram. Nang sa ganun ay hindi kayo makapagsinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katotohanan, ang mga nagsisinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga nag-iimbento ng salita patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinasabi nila ito ay mabuti samantalang hindi mabuti, ito ay masama samantalang hindi naman masama. Innal ladhina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun, kailanman hindi magtatagumpay yung mga tao na yun na sumuway sila sa Quran, sa Sunnah at gumawa sila ng sarili nilang batas. Gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan ng pagsamba. Ganon din ang bid'ah, ito ay isang pagbabago sa din. Innovation sa din. Baguhin mo na ang mga makamundong bagay. Huwag lang sa din. Gusto mo ng innovation? Mag-innovate ka na ng patungkol sa makamundong bagay. Gusto mo ng technology, gusto mo ng bagong kagamitan ng transportation, ng communication, gusto mo ng anumang makamundong bagay, walang masama na baguhin mo. Antum adra bi umuri dunyakum, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayo na ang bahala sa mga makamundong buhay ninyo. Pero pagdating sa din, hindi natin ito pwedeng baguhin. Malinaw ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Maliwanag na ipinagbawal sa atin ng Islam na baguhin natin ang din. Ang relihiyon na ito, kung paano sumamba ang Rasul sallallahu alaihi wasallam noong unang panahon sa kapanahonan niya, ganun din tayo dapat ngayon. Paano sumamba yung mga sahaba niya sa panahon nila noon, ganun din dapat tayo ngayon. Kung ano yung din noon, yun din dapat ang din ngayon. Anong relihiyon noon? Yun din ang relihiyon ngayon. Ang din, hindi siya hindi siya tumatanggap ng evolution. Na kung saan yun ang gusto ng mga kagaya ng naniniwala sa Darwin's theory. Sabi nila, ang lahat ay pwedeng baguhin. Kasama na ang din. Darwin's theory, saan nakabase? Kaya sabi nila lahat ay nanggaling sa wala. Pagkatapos saka siya nangyari. Ang tao, sabi nila dati-rati unggoy. Pagkatapos natuto siyang magdamit, natuto siyang magsalita, natutong mag-cellphone, natutong mag-Facebook. So sabi nila ganoon din ang din. Dati-rati walang relihiyon ng tao. Pagkatapos sabi nila nagkaroon ng relihiyon. So ngayon sabi niya, alisin na natin ang relihiyon. Balik tayo sa dati na walang relihiyon ng tao, sabi nila. Kaya nga nagkaroon ng alitan ang simbahan noon at saka yung, dahil sa nagkaroon ng revolusyon sa simbahan Katoliko. Pero sa Islam, walang ganun. Ang origin ng tao, ang tauhid. Originally, lahat natin ay nasa tauhid. Subalit, nalihis sa tamang daan ng mga tao sa panahon ni Nuh alayhi salam, nagkaroon ng unang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, inukit nila yung mga salihin nila, may mga matitinong tao sa kanila, at sabi nila para magkaroon tayo ng energy sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga ninuno natin na palasamba sa Allah, i-drawing natin ang mukha nila. So doon, inumpisahan nila na
ipinaskil, inukit, yung mga iniidolo nila ng mga palasambang mga tao. At nung namatay na, yung mga nag-ukit na yun, pati yung generation nila na yun, dumating yung bagong generation na hindi nila inabutan yung panahon ng mga nag-ukit na yun. At dito dumating ang syaitan, sabi sa kanila ng syaitan, alam ba ninyo na yung mga ninuno ninyo, yan ang sinasamba nila. Doon nag-umpisa ang tinatawag na shirk. Yun ang kasaysayan ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So originally, ang tao ay nasa fitra. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. So hindi natin kailangan baguhin ang din. Wala tayong dapat na baguhin sa ating relihiyon. Kumpleto na ang din. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bago siya namatay, kumpleto na lahat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ganon din isa sa kapiligrohan ng bid'ah, dahilan ito ng pagkakawatak-watak ng ummah. Ganon din dahilan ito upang hindi matanggap ang anumang gawain. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Lahat ng gagawa ng mga gawain na hindi sang-ayon sa paraan namin, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito'y babalik sa kanya. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Gusto ba ninyo sabihin ko sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong nalugi na, yung mga taong na bankrupt na. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sila yung mga taong naligaw sila ng tamang landas. At akala nila na ang gawain nila ay tama. Sila yung mga gumagawa ng bid'ah. Ganon din ang isa sa kapiligruhan ng bid'ah, isa sa kapahamakang na idudulot nito, dahilan ito upang papasanin ng tao ang kasalanan ng iba. Kapag gumawa ka ng bid'ah, may gumaya sa iyo. Gumaya sa iyo ang anak mo, ang pamilya mo, ang kabarangay mo, ang kaprobinsya mo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Papasanin ng isang tao na gumawa ng kasalanan, yung kasalanan ng mga taong gumaya sa kanya hanggang sa yawmal qiyamah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Lahat ng taong gumawa ng kasamaan at may gumaya sa kanya, papasanin niyang kasalanan niya at kasalanan ng mga taong gumaya sa kanya hanggang sa yawmul qiyamah. So gusto ba ng taong gumagawa ng bid'ah, napapasanin niya yung mga kasalanan ng mga taong nabiktima niya, ng mga taong gumaya sa kanya? Ganon din isa sa kapiligruhan nito, ya ikhwa, kung bakit kailangan natin itakwil ang bid'ah, dahilan ito upang ipagkait ang pag-inom sa al-hawd. Dahilan ito upang ipagkait ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao ang makabilang siya sa mga taong makakainom sa hawd. Sa yawmul qiyamah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pararangalan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng isang sapa, ng isang lawa, isang lake, na kung saan ang mga tao, dahil sa tindi ng init ng araw, maghahanap sila ng maiinom nila. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ang magpapainom sa mga tao. Meron siyang kauthar, meron siyang ilog. Ang sino mo makakainom doon, hindi na mauuhaw pa magpakailanman. Subalit may mga tao na lalapit sa kanya, akala niya sila yung mga followers niya. Wala makakainom doon kung hindi yung mga sumusunod lang sa kanya. May mga tao na aakalain ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sila ay mga followers niya. Subalit itataboy sila dahil sa sila ay gumagawa ng pagbabago sa din. Binago nila ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Basahin ko sa inyo ang hadith nito, hadith ni Sahal ibn Sa'd al-Ansari, ganun din ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum ala al-hawd. Mauuna ko sa inyo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon sa lawa na yon. Man marra alayya sharib, ang lahat na makakadaan sa akin ay makakainom. Wa man shariba la yadma'u abadan, ang sino man ang makakainom doon, kailanman hindi na siya makakadama pa ng pagkauhaw magpakailanman. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu bayni wa bainahum
Fa-aqulu innahu min ummati. May mga taong dadaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilala ko sila at kilala rin nila ako. Subalit, haharangan sila. Pipigilan sila na makainom. Sasabihin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummat ko sila. Kasapi sila sa akin. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Di mo alam, sabi nila, o Muhammad, kung ano ang ginawa nilang pagbabago sa din pagkatapos mong namatay. Fa-aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Sasabihin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapahamakan sa sino man na babaguhin nila ang din pagkatapos ko. Ang hadith na yan napagkaisahan, napagkasunduan ni Bukhari at saka ni Muslim. Dahil dyan, mga kapatid sa Islam, iwasan natin na mabilang tayo sa mga tao na ito na ipagkakait sa kanila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang haud. Gusto natin na safety tayo dito sa dunya, safety tayo sa akhirah, ay dapat na maging stick tayo sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at huwag tayong lumihis sa kanyang pamamaraan. Subalit, ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bid'ah? Bakit may mga taong nagiging mubtadi'? May mga dahilan. Number one, ang paniniwala sa mga gawa-gawang hadith. May mga hadith na kumalat sa ummah na ito ay gawa-gawa lamang, inimbento lamang, fabricated. Kailan nag-umpisa ito? Yung pag-imbento ng mga hadith. Nag-umpisa ito noong lumawak na ang sakop ng Islam. Lalo na sa panahon ni Uthman at saka ni Ali radhiyallahu ta'ala an. Sa panahon ni Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kinasasakupan lamang ng Islam ay yung bansang Arabia. Approximately, yung kinasasakupan ng bansang itong kinalalagyan natin at ang mga karatig bansa dito. Subalit, nung lumawak ng Islam, merong mga taong yumakap sa Islam na hindi ang hangad nila, hindi ang pakay nila sa pagyakap nila sa Islam para sundin ang Islam, kung hindi para sirain ang Islam galing sa loob, internally. So, nag-invento sila ng mga scripted na mga hadith, ng mga gawa-gawang hadith para mag-cause sila ng kalituhan sa mga Muslimin. Mag-cause sila ng pagkakawatak-watak ng mga Muslimin. Mahati sila sa sekta-sekta, sa iba't ibang mga grupo. Sila yung mga tinawag na mga zanadiqa, yung mga taong nagpanggap na Muslim samantalang hindi sila Muslim. Bakit ganun? Dahil noong bumagsak na ang dalawang superpower country that time, ang Persian Empire at saka ang Roman Empire, wala na silang kalaban-laban pa. Hindi nila kayang labanan pa ang Islam ng harap-harapan dahil sa talo na sila. Bumagsak na, wala na silang puwersa. Ang ginawa nila, nandun pa rin yung galit nila sa mga Muslimin. Sabi nila, ngayon, pinaka-the best na gagawin natin, sirain natin ang Islam sa loob. Magpanggap tayong Muslim. So doon, nag-umpisa silang mag-imbento ng mga hadith na inugnay nila, in-address nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para gawin kong sa inyo, medyo malinaw ang bagay na ito. Tingnan ninyo yung mga ginagawang yung mga gumagawa ng movie ngayon. Napapaniwala nila ang iba na totoo yung movie na ginagawa nila. Gaano sila kagaling maggawa ng nagkakagera yung mga Star Wars, nagkakaroon ng gera ang dalawang bansa, na akala mo rin ay totoo. Yung pala lahat nun ay scripted, lahat nun ay gawa-gawa lang. Ang iba ay talagang yung mga horror na mga ginagawa nila na ang iba ay talagang nagkukos sa kanila ng panic, nagkukos sa kanila ng sakit, sa tindi ng epekto sa kanila, ng mga napapanood nila, mga drama na pinapanood nila. Nadadala sila emotionally. Ganon din may mga taong kumagat sila sa mga gawa-gawang hadith na yun. At kabilang sa mga grupo ng mga taong naggawa-gawa ng hadith, yung grupo ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Isa siyang Hudyo, galing sa Sana'a, sa Yemen, na yumakap sa Islam sa panahon, pumasok sa Islam sa panahon ni Uthman, na ang pakay niya at ng mga grupo niya ay para sirain ang Islam. So doon, marami mga tao ang tinanggap nila, pinaniwalaan nila yung mga marites na yun. Nagawa-gawa lang ng mga taong
Hindi wagas ang pagyakap nila sa Islam. Ha? Tingnan ninyo ngayon sa social media. Ilan ang mga nabibiktima ng mga maling balita? Ha? Lalabas ang isang balita at maraming maniniwala. Kalaunan, mabubuking at magiging malinaw ang lahat sa tao na yung pala yung balita na yun ay walang katotohanan. Kasinungalingan lahat. Gawa-gawa lang. Mag-imbento sila ng ebidensya, mag-imbento sila ng witness. Yung pala lahat nun ay kasinungalingan. So, ganun din sa panahon noon. Marami ang mga gumawa sila ng mga kasulatan, ng mga sulat, ng mga hadith. Inugnay nila kay Propeta Muhammad SAW. Yung pala lahat ay kasinungalingan. Kaya nga, nagkaroon ng ilmul hadith, ilmul jarhi wa ta'dil. Science patungkol sa hadith para ma-distinguish kung ano ang authentic sa hindi authentic. Para ma-screen kung ano yung talagang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hindi niya sinabi. Yung mga narrators na hindi authentic, hindi reliable, nag-akda ng aklat ang mga ulama natin doon, na iwasan ninyo ang mga tao na ito. Dahil sila ay nakakasira sa akida ng mga Muslimin. Ito ang kunan, dito kayo kumuha ng akida ninyo. Ito ang mga narrations, ito ang mga kitab na dapat ninyo pagkukunan ng inyong din. Lahat ay alhamdulillah, na-screen na lahat. Purified ang lahat. Kulang na lang ang pag-aralan natin, ang haq. Ganon din isa sa dahilan, isa sa cause kung bakit naging talamak ang bid'ah, ang jahal, ang kamangmangan. Ha? Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi niya ang ilm. Ha? Kapag ito ay nawala na, kapag nawala na ang mga scholars, mga ulama, doon mag-umpisa mga tao mag-ta'yin, mag-appoint ng isang taong walang alam, disqualified, hindi deserving, na mag-lead sa umma, na magturo ng din sa mga tao. At susundin nila yon at doon mag-uumpisa ang pagkalat ng bid'ah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidhu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad, walakin yaqbidhu al-'ilma biqabd al-'ulama, hatta idha lam yubqi 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftaw bighayri 'ilmin fadhallu wa dhallu." Ganon din isa sa cause ng pagkalat ng bid'ah, pagsunod ng mga tao sa logic, sa sarili nilang pag-iisip. May mga taong ayaw nilang sumunod sa Quran sa Sunnah. Sinusunod nila ano ang dikta sa kanila ng kanilang mga kaisipan. Ganon din ang masamang ehemplo. Ha? Nakasaad sa isang hadith, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu alaykum al-a'immat al-mudillin. Nung tinanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino ang kinatatakutan mo? Sabi niya na tao. Sabi niya, ang kinatatakutan ko yung mga tao na naglilid sila sa umma, samantalang sila ay yung mga nagkukos na naliligaw ang mga umma dahil sa kanila, naliligaw ang tao dahil sa kanila. Ganon din ang paggawa sa mga, ang paggaya sa mga ligaw na mga tao. May mga tao na nainggit sila sa ibang relihiyon. Buti pang Kristiyano may Pasko. Bakit tayo mga Muslim hindi tayo magmaulid? Ha? Meron taong ganun, wala? Ha? Sila may birthday. Bakit tayo hindi mag-birthday? Ginagaya nila kung ano ang meron sa iba. Kaya nga, ang Islam, binalaan tayo nagagaya sa kanila. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gagaya sa anumang grupo ng mga tao, kabilang na siya sa kanila. Pinutol yun ng Islam. Yung daanan na yun na panggagaya sa kanila, nang sa ganun hindi tayo maligaw. Ganon din isa sa pinaka-cause ng pagkawatak-watak ng umma at saka ng pagkalat ng bid'ah, ang pagiging panatiko sa mga tradisyon. Ganon din sa mga opinion ng iba. Yung ayaw mo na talagang baguhin yung opinion mo, yung pinanindigan mo dahil sabi mo, ito na ang nakagisnan ko, ito sabi mo ang pananaw ng lolo ko, ng lolo ko, ng ninuno ko. At ganito yung dahilan kung bakit naligaw ang mga musyrikun ng kuffar ng Quraysh. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. May mga musyrikun na kapag sinabi sa kanila, halina kayo at sundin ninyo kung ano ang ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sasabihin nila, ang susundin namin kung ano ang nakagisnan namin sa aming mga ninuno.
Maraming ganun, di ba? Dito tayo, sabi nila, sa nakagisnan natin. Dito tayo, sabi nila, sa tradition. Dito tayo, sabi nila, sa kung ano yung na inabutan natin sa ating mga ninuno. Not necessary na yun ang nakita mo sa ninuno mo, yun lang nasa katotohanan. Ang sundin mo kung ano ang nakasaad sa Quran, kung ano nakasaad sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil dyan, ya ikhwa, mahalaga ngayon, at ito ang huling slide natin, mahalaga na malaman ng isang Muslim kung paano niya iligtas ang kanyang akida. Marami ang cause ng bid'ah. Nalaman ninyo kung gaano katindi ang epekto ng bid'ah. So paano natin pangalagaan ang ating din? Dahil ito ang pinakamahalaga sa isang tao, ang kanyang akida. Once na may pagkakamali ka sa akida, malaki ang kawalan mo, malaki ang nawala sa iyo. Ang pinakamalaking critical na humahamon sa isang tao, pinakamalaking hamon sa tao, ay yung may problema siya sa akida. Ang pinakamalaking scam, hindi yung ma-scam ka ng 1 milyon. Ang pinakamalaking scam, yung ma-scam ka sa akida mo, yung masira ang akida mo. Kaya nga, dapat sa isang tao, pag-aralan niya kung paano niya ma-preserve ang kanyang akida. At merong 3 hakbang. Merong 3 bagay na dapat mong tandaan nang sa ganun ay ma-preserve mo ang iyong akida. At sa pamamagitan ng 3 bagay na ito, bi'idhnillah ta'ala hindi ka maliligaw. Dahil karamihan sa mga ahlul bid'ah, karamihan sa mga naligaw sa din, naligaw sila dahil sa isa sa 3 dahilan na ito. Isa sa 3 bagay na ito. Lahat ng mga ahlul bid'ah, kaya sila naligaw dahil sa nagkamali sila sa isa sa 3 usul na ito. Number 1, kung gusto mong maging safety ka sa akida mo, kunin mo lang ang akida mo sa Quran sa Sunnah. Huwag ka na maghanap pa ng iba. Marami sa ahlul bid'ah ang naligaw dahil naghanap pa sila ng ibang pinagkukunan nila ng kanilang akida. Meron bang ibang tao, meron bang ibang pinagkukunan ng akida ng ibang mga Muslimin? Ang dami. Ang iba, wallahi, countries, maraming bansa ang naligaw dahil lang sa panaginip. Merong isang lalaking na naginip, sabi niya, napanaginipan ko ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na ganito ang sinabi niya sa akin, at sinunod na siya ng mga tao. Maging sa Kristiyano, maraming nagkiklaim na sila ay propeta, dahil sabi niya, napanaginipan doon nila si Jesucristo, na sila na daw ang papalit sa Kanya. Dahil lang sa panaginip. Ganun din, sinunod ng maraming tao ang logic nila. Naging pilosopo sila. Naligaw sila. Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang ibang gusto sa atin kung hindi ang sumunod lamang sa Kanya at sumunod sa Kanyang sugo. Continue natin after ng adhan siya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nabanggit natin kanina ang 3 hakbang upang maging ligtas tayo sa ating mga akida, upang mapangalagaan natin ng maayos ang ating akida. Number 1, kunin lamang natin ang ating akida mula sa Quran at sa Sunnah. Pero sapat na ba yan? La. Kailangan na unawain mo ang Quran at ang nilalaman ng Sunnah kung paano ito inunawa ng mga salaf. Sino ang salaf? Yung mga nauna sa atin. Yung sahaba. Ang tabi'in at tabi'in, yung unang henerasyon. Ashabul Qurun al-Mufaddala. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na-recognize sila. Sinabi niya, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinaka-the-best na generation ay ang generation ko. Pagkatapos yung sumunod sa kanila, pagkatapos yung sumunod sa kanila. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kayo ng pinaka-the best na mga tao na lumitaw sa mundong ito. Anong example nito? Meron bang mga grupo na ginamit nila ang Quran at Sunnah pero hindi nila inunawa ito sa pamamagitan ng pangunawa ng mga salaf? Bigyan ko kayo ng isang example. Ang Sufi, humihingi ng dua kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglalakbay, gumagastos ng ilang hundreds of thousands pupunta ng Madina para doon magdua kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginagamit nila ang
isang verse sa Quran Al-Karim, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'u fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Kung sana man lang noong sila ay nagkamali, nagkasala, ay pumunta sila sa iyo, Muhammad, para humingi ng tawad sa iyo, patatawarin talaga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nila, inutusan tayo ng Allah sa verse na ito na kapag nagkasala tayo, meron tayong hiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pupunta tayo kanino? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ayon na ito, walang pagkakaiba, buhay man siya o patay na. Kaya kami, sabi nila, pumupunta sa libingan niya. Maganda ang dalil nila, hindi ba? Subalit, ganito ba ito inunawa ng salaf? La. Walang ni isa man sa kanila ang humingi ng dua sa kanya nung siya ay patay na. Walang ni isa man sa kanila ang lumapit sa kanya para humingi ng gabay, ng tawad, ng ano paman, noong siya ay namatay na. Kaya walang katotohanan itong sinasabi nila. Ang verse na ito, ang tinutukoy dito, ay yung panahon na buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isa lang yan sa mga halimbawa ng paggamit nila ng mga verses sa Quran Al-Karim sa maling pamamaraan. Ang Khawarij, kaya sila naligaw dahil din sa paggamit nila ng mga verses sa Quran. Ang Mu'tazila, kaya nila sinabi na ang Quran ay makhluk dahil din sa mga ilang verses sa Quran Al-Karim. Ginamit nilang bawat sekta, gumagamit ng mga verses sa Quran Al-Karim. Pero, isa sa sisira sa kanila, kapag sinabi natin sa kanila, tinanong natin sila, ganyan din ba inunawa ng mga salaf, ng mga sahaba at ng sumunod sa kanila ang naunawaan ninyo sa talata na yan sa Quran Karim? So yan ang pangalawang asal na dapat natin panghawakan. Nang sa ganun ay hindi tayo maligaw kailanman. Hindi tayo mabiktima ng kahit na sino man. Number one, sundin natin ang Quran at Sunnah. Pangalawa, unawain natin ang Quran at Sunnah sa pamagitan ng pangunawa ng mga salafus salih. Ganun pa man, hindi pa rin sapat ang dalawa na yan. Kailangan mo ng pangatlong asal, pangatlong pangahawakan mo para hindi ka maligaw. Ano ito? Huwag na huwag mong gamitin ang isipan mo, huwag na huwag mong gamitin yung utak mo sa mga unseen na bagay, sa mga hindi nakikitang bagay, sa mga ilmul ghaib. Huwag mong gamitin ang logic mo para bigyan mo ng interpretation yung mga hindi nakikitang bagay. Kagaya ng mga may mga taong ayaw nilang paniwalaan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-Isra wal Mi'raj. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam naglakbay mula sa Masjidil Haram papunta sa Palestine sa loob lang ng isang gabi. Paano sabi nila makapunta siya doon? Walang eroplano noon. Bakit? Ginamit nilang utak nila. Iningkar nila ang sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw naming maniwala ng Allah nag-istiwa. Ayaw nilang paniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala may kamay, may mata, may pandinig. Dahil sabi nila, para naman kinukumpara natin ang Panginoon sa tao. Dahil nang himasok sila sa mga bagay na hindi nila nakikita. Gamitin mo ang utak mo sa pag-unawa mo lang, wasila lang siya. Pero siya ang mananaig sa iyo, isa yung pagkakamali. Ang gusto sa atin ng Islam, huwag natin gamitin ang isipan natin sa mga unseen. At ang karamihan sa din natin, lahat unseen. Ang 6 na haligi ng pananampalataya. Unseen o hindi unseen? Unseen. Al-imanu billah. Nakikita natin ang Allah? Hindi. Hindi. Al-imanu bil malaika. Nakikita sila? Hindi. Ang Rasul, sino sa atin ang nakita natin ng mga propeta? Wala. Pero naniniwala tayo dahil merong nakasaad sa Quran, sa Sunnah, patungkol sa kanila. Hindi natin inabutan si Noah, hindi natin inabutan si Abraham, hindi natin inabutan si Musa. Ganon din al-iman bil kutub. Naniniwala tayo na merong unang ipinadalang banal na kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa nakasaad sa Quran, sa Sunnah. Ang aqida, taslim. Ang usapin patungkol sa aqida, kailangan sumuko ka nang walang pagdududa. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Ang Quran ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patnubay at gabay na walang anumang pagdududa. Kaya dapat na sumuko tayo sa anumang ipinahayag sa atin ng Quran na nakasaad, sa anumang
na ipinahayag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakasaad sa Quranul Karim. Sinabi niya sa atin, maniwala kayo sa bagay na ito, maniwala tayo. Pinaniniwala natin na 6 na haligi ng iman, ang Jannah, ang nar, kahit na hindi natin nakita dahil sa nakasaad sa Quran. Saan tayo malilihis? Once na ginamit natin ang sarili nating logic, ang sarili nating pag-iisip sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang huling habiling ko sa inyo. At I hope meron kayo natutunan sa dawra na ito, sa intensive course natin na ito. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatapos ng pag-aaral natin sa loob ng mahigit kumulang 5 araw, maging makabuluhan yung pag-aaral at pagsasama natin. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na anuman ang nabanggit nating sumang-ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tanggapin niya, dahil lahat nun ay bimahdi tawfiqihi subhanahu wa ta'ala, at anuman ang pagkukulang at pagkakamali na nakita ninyo narinig ninyo, naway ipagpaumanhin ninyo, at inihingi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ng istighfar ang anumang zalla, anumang khata, at hingin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya tayong lahat, at kung paano tayo pinagsama-sama dito sa mundong ito, pagsama-samahin din niya tayo sa Jannah. Allahumma inna nas'aluka علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم لنا بالصالحات اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك اللهم أن تجمع كلمتنا على الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.